Agi sa kahimanan sa Radio Mindanao Network, ang 981 DXDR o IFM 94.1 simultaneous broadcast kita karong buntaga. It's a rainy Sunday morning here in Dipolog City, and then atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com sa atong tanan nga nagsunod viewers nato sa atong YouTube all over the world. Ang buntag kanyang tanan, may gabi, may udto, may hapon, wherever you are. Hinapunta nga sa atong mga radio listeners nga mag-tune in kanunay sa atong kapiyan sa Dipolog. Matag alas 9 ang takna sa Kabuntagon, hangtod sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon, matag Domingo nga tanan. Live kita nga nahimutan dinhi sa atong official video ang Sunburst Fried Chicken ground floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Nga kanunay nagsuportar sa ato ang kapihan sa Dipolog. Mao kana ang Camila Hotel 1 o ingon man ang Camila Hotel 2. Nga anihan himutang gihapon sa atong Dakbayan sa Dipolog. So, please edit time dito mo ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Makikauban kaninyo sulod sa mga katangna na usab na tulumanon aron mag-hiskot-hiskot kita sa mga kaayuhan, mga impormasyon nga angay kita nga masayod sa atong katilingban. Ilabi na karong buntaga ang atong mga bisita nagalikan sa buhatan sa maayong paglawas. Atong hiskotan bahin sa pagpabakuna o mag-adlawa, magsugod, mag-iskot kitag nutrisyon kay atong hibawan diri sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. Hay kayo ang malnutrition incident, no? So, kinahanglan na kita ang mga, labi na ka ng mga nanay diha sa itong mga kabalayan, na naminaw karong buntaga sa ito ang DXDR, nga hinapunta, nga paminaw kita pag-ayo, harong makabaro kita, unsay angay na ito ipakaon sa itong mga anak, unsay atong buhaton, o pang-adlawa magsugod ang immunization program sa ito ang Department of Health through the Provincial Health Office sa ito ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. Atong ipaabot ang atong mga panelists karong buntaga nga moabot na diri sa ato ang video aron mag-hiskot-hiskot na usab kita sa ato ang kapihan sa Dipolog. Si former Congressman Matoy Barinaga out of town karon nag-text, no? Pero kabalo ko nga nag-monitor na siya sa live streaming. Si Julia Salaveria, ang ato ang CPA na panelist, ikan sa Department of Trade and Industry, ato gipaabot usab. Ingon man si Gordon Doronillo Boyli sa out of town. Si Consihal Rodel Ligoyo, o naato siya diri, maginahinay na itong agino diri, paingon sa ato ang video sa itong kapihan sa Dipolog, si Edgar Soronda, o labi na kayo ang atong manager sa Information Center sa Philippine Information Agency nga si Pons Roda. So, sa dili pa kita, kung padayon sa nahan o sa dili pa nato i-acknowledge sa ato mga bisita karong buntaga, ato sa kapasalamatan ang ato ang mga special crew diri nga nag-cover sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Pinaagi sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com si Mr. Silbert Adriatico Dondiano sa ato ang nag-upload kanunay usab sa atong YouTube. Click lang sa kapihan sa Dipolog sa YouTube aron makita ninyo ang tanan na production sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kauban sa atong mga bisita dinhi sa ato ang official video diri sa atong kabilang tuwan ng Dakbayan sa Dipolog. Sa ato ang simultaneous broadcast, daghang salamat nato kang Taxi Lumba nga magdala sa atong tiyog sa kahanginan sa DXDR IFM o dito sa ato ang istasyon pa si Danny Lord sa ngalan sa atong bagong station manager si Mr. Edgar Dagono. So, sama sa naandan, masalamat nato sa ato ang mga major sponsors sa atong kapihan sa Dipolog nga mo'y nagdala o kinabuhi sa ato ang programa matag Domingo nga tanan. So, thank you so much nato sa Chanos Marketing nga nabaligya sa lain-lain nga mga spare parts sama sa inyong mga sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai o uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Chanos Marketing ipanagiyahan ni Barangay Kapitan sa Diputat Honorable Chanos Yun nahimutan sa Quezon Avenue ni Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148. Mao kana ang Chanos Marketing.
Daghang salamat ngadto kang Honorable Senena Ortiz Angeles, ang atong Vice Governor at Presiding Officer sa Saguriang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte sa kanunay nga pagsuporta sa ato ang kapihan sa Dipolog. Daghang salamat usab ngadto kang Honorable Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Saguriang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, o ringon man kang Honorable Romulo P. Suliba, Chairman sa Committee of Finance and Appropriation sa Saguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang ilang session ipahigayon matag Domingo, matag Lunes sa alas 2 hangtod na sa hapon diha sa atong Sangguniang Panlalawigan Session Hall, Capitol Compound ni Batayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto sa J&P Group Nursery and Laboratory nga namiligya sa fruit seedlings sa makatarunganan na presyo. Ang J&P Fruit Nursery na himutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Polanco o ingon man na maligya sa lumber. Sa lumber yard nila na himutang sa Barangay Galas ng Dakbayan sa Dipolog. Ipanagiyahan kini ni Mr. Porfirio Necesario. Mao ka na ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer. Nagkasalamat nito sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon. Dili mutanom o kahoy o labaw na nga dili mutukod sa inyong mga balay hadool o ilawom sa transmission lines. Aron malikay sa disgrasya. Kay taas kayo ang buntahi sa kurente nga naglatay anang na transmission lines o kanang na mapikil ka na masangit sa inyong atok, masangit sa inyong hayhayan, masangit sa inyong TV antenna, dako kayo ka na o distroso sa inyong kinabuhi o sa mga panimalay. So, a message of concern gikan sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kan Elizabeth Mitchell Lagaga, atong Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Cagayan de Oro City. Daghang salamat ngadto sa ato ang OIC Provincial Schools Division Superintendent si Ma'am Natividad P. Bayobay, CISO 6 sa Department of Education sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat po sa ngadto kang Attorney General Jojo Napikit, ang ato ang konsihal na kinapusgan sa kunyang panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much ngadto kang Mr. Nelson Velasco, ato Provincial Environment and Natural Resources Officer, Contempo, nga nahimutang sa Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Muna sila yung mga nagbantay sa atong kaligupan sa atong environment. O naman ka Mr. Jeffrey Zayas, Community Environment and Natural Resources Officer sa DNR Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much ngadto ka Mr. Muhammad Hasan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat po sa ngadto kang Ma'am Milagros Agustin gikan sa Chicago, Illinois, USA, kang Roger Rian and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Mao kato ang nagdala kinabuhi sa ato ang kapilan sa Dipolog, lapiat na ang Wilmar Oil Mill na nahimutang diha sa lungsod sa Rojas ning Dalawigan sa Zamboanga del Norte. O alang sa atong mga bisita karong buntaga, magagikan kini sa buhatan sa mayong paglawas sa ato ang probinsya. Mao kini sila ang pangayuan nato kasayuran kabahin na sa mga programa sa departamento sa mayong paglawas. No? So, gikan sa Provincial Health Office of Zamboanga del Norte, ani ang kauban nato si Ma'am Pele Ortiga nga mag-hisgot pahin sa immunization program nga magsugod upang adlaw dinhi sa Tuluhigan sa Zamboanga del Norte. We have also with us si Ma'am Maribel Martinez na maghisgot may kalabot na sa leprosy program sa ato ang kagamhanan sa probinsya o sa national na government o ang ato ang Health Education Promotion Officer na si Ma'am Rima Bulahan. Makinig sila ang ato mga resource persons karubutaga sa atong kapihan sa Dipolog. So we'll start the ball rolling. Ato pangayuan o morning greetings o ingaman pipaya sa atong mga suging paminaw karubutaga o sa atong live streaming
sa ato ang social network. We'll start off with Ma'am Feli Ortega. Good morning to you, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag sa tanan, ang akong pagpangayong. Ako si Feli Ortega, ang Provincial Women's Solution Coordinator. Ang akong pagyugbo o pangayong katahuran ngadto sa ato ang langdo nga Gobernador Roberto Y. Huy, sa tanan pang mga mayor sa Dipolog o Dapitan City o sa tanan pang mga kalungsuran nagtusap sa mga tibuok lumulupyo sa tibok Sambuanga del Norte o sa tanang mga suking tigpangdaw na naminaw karon ning maong kalihukan o ngadto usab sa Provincial Health Office amang PHO o ning staff sa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Ma'am Feli Ortega. Sa ako ang tuo, ako usab na pangayuan o greetings si Ma'am Maribel Martinez na maoy in charge usab sa itong leprosy program sa ato ang kadamhanan. Good morning to you, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am, and thank you. Ako si Maribel Concha Martinez, in charge at the moment of the program on leprosy. Makikisgot-isgot ka ninyo uban sa sa among programa sa Provincial Health Office, and I hope na ma-enlighten mo later sa ato ang leprosy program. Daghang salamat, may buntag. Thank you so much. Ato sa acknowledge today ang atong amiga nga gwapa gikan sa Provincial Health Office. Gwapa silang tanan. Si Ma'am Wilma Magulahan sa itong Health Education Program. Good morning, Ma'am Wilma, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, good morning, Ma'am Eden. Ug sa tanang nagpaminaw sa Zamboanga del Norte, including sa two cities of Dapitan and Dipolog City. Nagpasalamat na usab ako nga nianang gud ako na imbitar na po sa akong friend nga si Ma'am Edith, at the same time sa Camila Sunburst nga sila mao'y host din sa Kapihan sa Dipolog. And actually usually ang amo ang nahimo kani ang amo access sa amo ang information dissemination to all programs sa Provincial Health Office. Good morning. Thank you so much, Ma'am Wilma Magulahan. O ingon, ma'am, ato yung talong sila pagyabot sa atong panelist sa ato ang Kapihan sa Dipolog, ang ato ang CPA nga panelist gikan sa BPI, si Mr. Julius Salaburia. Good morning, Sir Julius, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, good morning, Dave. Good morning sa ato ang mga bisita nga mao'y maghatag nato karon mga maayong nga impormasyon, mga klaro nga mga pamahayan no para sa atong mga katawhan. So katong mga napay gikuri-kuri diha, i-tune in na nato sa atong ang station o katong pakusgan para malamdagan ta sa mga issues na atong discuss karon nga buntag sa mga followers sa Kapihan sa Dipolog. Good morning. Okay, thank you so much. Ako sa i-greet akong anak kay nag-jump in karon diri na nawag na siya nako, no? So, good morning, lady, senior nurse sa Kingpad Medical City sa Kingdom of Saudi Arabia. God bless you, anak. Balik sa ito ang discussion ng butaga, balik sa mayong paggawas. Ako nito yung pag-ibita atong mabisita ron Jules Sky. Agi sa miaging 2 weeks ago, nga nangagubog ang tibok kalibutan sa mga text o sa Facebook. Kaya agi sa text brigade, nga pataka-taka lang, I'm sorry ha, pero gusto yun yung pinod, nagpataka-taka lang yung text, nga maunay nga, dahil mga mapay nito kapita, kaya agi sa simple lang kayo nga ubog tahon, na andan nga aktibidades kini sa mayong paglawas. Ilabi na sa Department of Health kay mga tambal, sa mga tambal ipagamit sa, ikan po sa World Health Organization, sa WHO, no? So ito nga, maka-filtrate ni Farder, maka-expound Farder, ang atong mga bisita ba rin kay. I'm speaking about deworming. Katungto ang nagpasunod ka ang Department of Health na nagpakuan sa kanang mga titok para sa itong mga kabataan, labi na kaysa kanang mga bata na magdula-dula sa hugaw, anak. Ngayon, dili man na sila o dakong na healthy, kung dili po nato ang kita sa mga bata, mga naaging pagkabata, no? Na kita sa itong panahon ko, di mainang po tani anak ng mga tambal, churros, kay para mo, tubong kita, mulaksik ito panglawas, dili manulahon,
dili masakitan ang bata tungod sa bitok, no? So, katong po panahon na o ngano nga nahimo tong sensational issue nga nagbangon ang mga ginikanan na alarma ang katuligan, nahimo pang topic sa national news, Dipolog City, Pulacco sa Borga del Norte, Pinyan sa Borga del Norte, na maunay kunuhay, na kunuhay na ng hospital o uban pa, nagbangon ang mga ginikanan. Tungod ka na kay disinformation, no? Kita ang responsible sa atong pag-text, sa atong pag-post sa Facebook, wala may mag-vote na to. Ang importante, responsible kita, nga mo panibalogon sa atong pag-text, ay forward na text message, o mag-post magalinta sa Facebook, kinahanglan, nag-cross-check na to ang facts, kaya ron, dili po kita ma-alarm, mag-panic ang atong mga katauhan. So, maraming tabo itong warning program sa DOH. But this time around, may mga dawa, magsugod ang immunization program, pagpamangkuna, at sa una dako kayang bakuna di Areo, aron ibawan ko na sa itong mga kapilintan ko, no? Itong mga kanawan, o unsa na ilang pagbakuna, nga anong kinahanglan magbakuna sa mga bata, para unsa siya, o unsa po yung mga side effects, o naamgali side effects sa pagbakuna. So, mga sila yung mga persons in authority, I repeat persons in authority. Nga isagutan, kabahin ni Ani. Kahit hindi mo ilang trabaho, ilalim ni eskulahan. So paminaw kita mga nanay, mga tatay, mga auntie, mga uncle, sa itong mga kabalayanan. No? So Jules, doon na kaisumpay. Mount Tonon, sa ito nahitabo 2 weeks ago, kung nakahimot ta pagpasa sa mga sayop na impormasyon, mo na ako ang iuna karong butaga paglim nga unta sa inyong pagpaminaw karon sa kapihan sa Dipolog kung unsa inyong makutlog ng mga saktong na impormasyon, accurate information from the authorities, ato po ninyo sabwag sa pareho sa pagsabwag ninyo ni atong mga payutang din mao. So ato ang siguro ang pag-asugdan na din. No, una siguro nato is ato sa i-clarify what happened during that sensational rewarding activity para ma-clear kay katong uban wala closure that pagbilin sa ilang utok na maoto nga paghitabo dahil na isulti ang atong mga otoridad sa atong mga media dili na maminaw nagpabili na sila utok. So siguro na sa nato pag-clarify unsay nahitabo ato before tamo adto sa mga activities na pagasugdan tomorrow. Okay. So, kinsa ma-explain ato nahitabo ato po briefly lang, bahin na ito po ang sa The Warning Program. Kinsa mo pasara ito, Ma'am Wilma, Ma'am Maribel, si Ma'am Maribel, kadang, unsang nahitabo, o lessons learned ba, nga di, ang ganyan, o nabuhaton, isip na responsible na person, no? Ma'am Kelly, please. Okay, daghang kayong salamat, Sir Jules, Ma'am Edith. Nagyatagan kay gayunan nga maklaro tong tuamaw panghitabo sa tinulang pipila na katuig nga naghatag og pagdiwang sa mga bata dili lamang kay katuoy pagsugod ngani ang DPDS kada hapon nagmeeting ang mga dunay gitawag nato nga school PTA convention ilang giklaro din sa mga ginikanan na ingon si Mrs. Timosa, that's the 9th year already sa maong administration. Kay ang maong tambal, chewable. Ngani ang mga bata nagdeklara, uy ma'am, lami kaayo, tamis kaayo. Sa nag-usap ng mga bata. Katong ipangtulong ritso, wala nila makil, pero doon naging siya instructions na ginatag na katuto ang maong tambal, chewable. Kay dako man siya, doon naging siya yan, kaugalinong lami. So ang pagpanghatag niya ng maong tableta, deworming, para sa mga kabataan, wala na magpasabot na makadaot na nila at ang ipanghatag to, aron maghatag o benepisyo alang sa atong mga kabataan, aron ang atong mga bata magtubog na anaa sa maayong panlawas. Okay, yes, Jules. So ma'am, ang akong pangutanan, unsang epekto kung ang chewable na medicine, gitake siya diretsyo na aban ni epekto nga bad, nga mawadagway itong na nga resulta ni nato or wala ra? Wala, yun na siya, dili yun na siya makadaot. Actually, dili na nato matawag na side effect. It's a reaction.
ngadto sa bata nga nag-chew, nag-usap sa maong tambal. And because it is chewable, mahilis na siya dito pagsulod sa iyang tiyan. Doon na dahil tayo i-expect na reaction. Kung doon na manugaling mga bata nga nag-manifesto, ginagmay lamang, light lamang na abdominal pain, nagpasabot lamang nga nag-react dayon ang mga bitok dito. Kung kay kung ako nang kuna-kunaon, kanang pagtulod ana nila o paghatang niya ng maong mga tambal aron ato mga bata magtubo nga wala mo'y kompetensya kay kanang naang maong mga bitok na na sa sulod makikompetensya na sa pagkaon na ilang ikaon sa mga sustansya nga sulod silang lawas o makahatag hinoon imbes o kaayuhan makadaot ng mga bitok sa atong mga kabataan. Okay, how about ma'am kanang katuwalang kaon ang mga bata na gipainom atong to ang tambal sa deworming. Kaya murag pag-usap po to sa murag negative, naghatag negative reaction. Okay? Sa tinuod lang, ang instruction sa ana, ihatag na siya kuman ang bata makakaon. After recess, ihatag siya. Katungto ang reaction, kanang naa nga mga programa sa katanganan. Kada tuig ihatag na, pero dili man siya nationwide. So wala siya ma-focus. Iya og schedule ang ato ang mga eskwelahan kay school-based activity naman ni karon in coordination and collaboration with the Department of Health ug ang DepEd. Ang maong paghatag adto nationwide aron makita nato nga in one time makahimo ang matag school sa paghatag sa mga bata ug tan-awon pud usa sa mga kagamahanan nga kaning maong mga kabataan adunay epekto, adunay resulta. Ang mga gasto kay millions baya ang gigugol ani sa itong mga pangagamahanan aron atong mga kabataan makatagan o ingon ini libre. Oh, okay. Yes, ma'am. Katong kuan na gud ilang ingon na murag I think there was lack of information on the part of the DOH about this activity. Kaya kung kita matutupa, siyam na katuig na pagpatuman no, sa activity. Pero nga nung hinta mo manood tutua nga namura manood og nakalitan, nagpanik, naalarm ang mga katawan. So, wala po mo follow instruction ang maghilikanan kani. Na nga, dapat nakanon ang mga bata. Ay tutuang sa magtambalanay ato ang sa painom sa tambal. Ngayon, imbis na usapon, tulog po sa mga bata. So, wala dyan na ang information dissemination sa Department of Health. I'm sorry to say, parang maod yun na mo. Ma'am Wilma, please. Siguro, Ma'am Edith, tungkol sa kadugayon nga, ever since 9 years na gud siya, 9 years na siya nagsige may panghatag o kanang deworming. So, thinking nga na-use na ang public nga so wala kong tagaan o emphasis nga mauto ang mga adverse effects o adverse reaction. And then, ang kumpiyansa ba? Diba? Kumpiyansa. So, ingon ta, deworming na na, natural na, sige na natong mo. So, wala sa hatag na ito kato. O ito'y nahitabo. So, karon sa immunization karon, o na nga ni aming appearon para maghatag information, para ma-enlighten tong previous namo nga nahitabo, and then at the same time karon before mag-immunize, karon naanay mga PTA meeting, naanay mga advocacy sa kapitan, health personnel, massive ang ilahang advocacy information para di na ito mahitabo sa previous nga deworming. Okay. Okay, so thank you so much. No? Just before mo proceed na, itong acknowledge din pag-abot sa ito ang manager sa Information Center sa Philippine Information Agency na mo pag-abot galing away na. Kung isa ni siya gikan. Oh, good morning, Pons. How are you? Pamista. Okay, lagi salamat kung may buntag sa mga bisita. Alam niyo sa kung nakakaliukan sa kulit mapohon, I hope. Actually, kini ako na naging bebol ng mga salingan, paminaw na murun. Para di ko magpamunta na ako nganong laay na pakilandan. Kung sa alang ka tumasok yung gawin welcome sa itong kapihan sa Timulong sa mga bisita para sa school-based education program sa Badungan Law. Okay, thank you so much. Jules?
Ako lang komentaryo ng observation, kaya nasulti man to nato nga what happened last week was the first time na simultaneous nationwide. Ano lang po ni ato, para makasabot po na uban, no? There is always a natural na reaction, katong mga wala ga follow. Siguro, munang murag lang yung nadaghan, i-magnify ang number of children na nagreklamo because nagdungan. Kumbaga sa statistics, dili ka sa mathematics, no? In the past, gihimo ni nga dili simultaneous kada school, siguro sa 1,000 students na iusa nga nagsakit. Kato nationwide, so kumbaga percentage-wise, nagkadungan-dungan at manog ka ng paghatag sa deworming ng mga chewable nga tablet, no? Pero motong nadagandagan ang pag-iha, pero actually it's a normal nga reaction. So mauto ako arang ika-istorya. Okay, thank you so much, Jules. Anything you can add? Ma'am Maribel Martinez, yes please. According to the reports, katong mga bata, actually I was in the hospital as a nurse para mo-assist dito kung sa nakadaghan ng mga pasyente ng mga batang abot dito. But then, while interviewing one of the children, ang bata, when I asked, saan may mag-ibati do? Ano siya? Ako sa ganun, ma? Actually, the children were having a mass hysteria. Pag ingon sila sa ka-classmate na sakit na yung tiyala, na yung pamilya, all the other children followed. Mahimang gaya-gaya mo mga bata, no? Naratong na rin, nagpapit ang apel. Ganahan ko atong na word, no? Kanang mass hysteria. Mao kani siya at katong kanang itang tendency na kung kasakitan mo sa makisakit pod ka dahil naadto kang ginikanan na oy nakatumar ka kasakit ang tiyan sa uban mo sakit na po, it's a psychological effect. Pareho ra pod ka ana kung masudlan o mga espiritu, masamang espiritu. Di ba sige namang gutag kadumog katanaw sa TV, kadumog sa news nga usa ka eskwelahan daghang kuan dito. Mao na siya ang usa ka tendency sa mga bata nga mura po kung nainana. Pero ako nakita katong na adto sa hospital, no? Ang utang yung galing-galingkod lang. Nagipangutana nga, no? Wala tawad-tawad. Pagkaayo sa usan, ayo na po siya. So, maraming ang mga kuano, atong timanan mga kinikana, dili kita ito magpanik. So, dili na yung tabi. So, medyo klaro-klaro na ta atong deworming. So atuan na po siguro din pag-hisgutan. Unsa pang hitabuog kay kanira pang ubang mga ginikanan ako ang madungog, dili sila nila paapilo nilang anak kaya ang gobyerno daw gahatag og makadaot kuno sa ilaang mga anak kay i-donate lang kuno na kani ang mga needs, no? I-donate kuno na sa World Health para kuno madaot kuno ang mga bata o daan ako ng epekto sa population, kay grabe na kuno ang pag-grow sa population, immunize daw para kuno din na magkadaghan ang mga Pilipino. Ato aning klarohon gikan sa ato ang mga resource speakers this morning. Okay, yes, Jules. Yes, doon na lang po dahil po'y panawagan nga kaning ato ang mga prominenteng tao po, amin lang po ta. Dili po nato, dili kami mag-create o panic. Di lang ko gusto ngalan, pero karapang yun nga ang vaccination mo ay sorry to say nga, hindi ko makaayaw makamatay. Ato lang po ang yun. Vaccination? Oo nga, ang gobyerno, wala siya po ng tawag siguro maghimong programa para. Yes. This is not a killer government. Ang ato health concern, pero ang yun lang po nato, hindi galing nato ma-prove kung sa ginasya sa tinuod. Di lang po nato ipakarat ang mga pampublikong lugar. Ang lang. That's what I'm saying before, a little earlier, nga sila mo persons in authority. Ilan ang diskulahan, no, di ba? Mga doktor, mga nurses, ilan ang profesyon. So, dapat kita mutungong, huwag sa man po ilang nahibawaan. Kaya kita, nailahin matag-profesyon, kita nasa media, na ang uban naasa kanining ang engineering, naasa mga ano, pero hindi sila, bakit sa maayong paglawas? Ilan ang iskulan? Alangan man sa po, kanya nag-eskwela na sila para pagpatay. Dili po dagway, labi na ang gobyerno. Oo, ang gobyerno, dili na siya, mo yung programa,
na ikadao sa mga katauhan, di ba? Especially sa mga World Health Organization. Una-una ako akong storya ko ganina din, Amyo. Kung magkadumag mo karon sa atong ipanulti sa mga resource speakers, isabwag ang maayo o accurate information. Ayaw na nang inyo ipag-istorya nga mag-vaccination dahil to mga kasagaran ko no karon sa mga bagong minyo, wala na kaanak, kay na-appear sa vaccination a few years back. Dahil, kay mauto ko na palihog lang, unsa man ko ni ato mga resource mga speakers diri, unsa man ning mga taga-Department of Health, ibayaran ba dahil sila para pagpatay sa atong isikaingon, inanala lang pag-ibad ato ang logic. So, karon nga, pagpaminaw mo klaro sa mga maayong impormasyon. Okay, thank you so much. Ako yung na si former Commissioner Pagkumator Junior, si Opilia, yung isis o naman si Magnolia. Dagan kayo salamat sa mga grasya gikan sa Ginoo. Okay. So, ang pangutana, Ma'am Peli, unsay mahitabo o pagpuhon? Unsa ng immunization program? Palihog, panawagan sa mga naminaw karon laban mga nanay o mga tatay. Si Gahit Ma'am Peli. Okay, pwede akong i-detalye usa pagsugod? Yes, ma'am. Okay, ang departamento sa mayong panglawas, atong Mayo 20, 2015, nagpara gawa sila ginawa na itong Department Memorandum Number 2015 o 0146, din nagpahiluna kini ang Department of Health in collaboration with the Department of Education and Department of Interior and Local Government. Though there are various local health units, magagimo niini makong kalihukan matag Agosto sugod karon tuiga. Sa August 2015, ang nakabutang ani nga petsa magsugod siya August 3 to 28, 20 days yun siya nga activity alang ning maong programa. Itawag ni siya nga kampanya kung kanitabo manggong na niya itong miyaging September 2014. Aduna kita'y gihimo nga pag-administer, pag-introduce ang measles containing vaccine immunization sa mga kabataan na under 5 years old, age 9 to 59 months. Ang iyang kalibukan o tumong adto, the aim of the catch-up immunization, ang lamang atong maputol, indira ang current measles transmission sa ato ang older population. Okay. Ang ipanghatag, makinig sumusunod ng mga bakuna, tetanus and diphtheria, i-add ni nato booster immunity against tetanus and diphtheria. O kinsa unsa man ang ato ang tuyo niini, aron dagan nato og proteksyon. Ang ato ang gitawag nga targeted population gikan sa mga komplikasyon sa kidlas, rubella, kidlas sa dagko, tetanus ug diphtheria. Wala sa ato ang probinsya karon gihimo ing gitawag nato human papilloma virus. Doon kay apili siya sa gipanghatag karon apan wala pa maapil ang ato ang probinsya nga tagaan niini. So unsa may rason ngano man gi-target man ang mga school children? What is the reason for targeting school children? Alam niya itong itawag na measles rubella vaccination ni maong kampanya. Hinumdumi nga ang kasagaran karong nakatigdas, mga dagko na, mga inahan na, mga amahan na. So, ang measles ang gihatag nato sa mga kabataan sa nag-edad pa silang 9 months old o ang atong gitawag nga another dose sa measles containing vaccine, mumps, measles and rubella, gihatag sa 12 to 15 months old. So ang ngayon lamang nga booster dose kung gihatag ni siya sa atong private physician, gibayaran ang karong panghatag nato libre ni alang sa atong mga school children na naa sa grade 1 o grade 7. Ngani sa 2013 ang gipahiluna ani nga gipirmahan ni Secretary Ona, nag-over ni siya o mga bata grade 7 hangtod sa 4th year high school. Apan tungod kay 100 million man lamang ang ipasupot ani nga budget, ang atong target ani grade 1 lamang o grade 7. So, ang mga kumpanya is entirely school-based. Dito yun sa mga iskilakan, bakunahan ang mga bata, moadto dito ang team ng mga health workers, uban ang ilang team leader, uban ang ilang nurses, o ilang mga midwives, o ang ilang doktor, aron natagang i-ensure nga piling mao mga kabataan nakatagal. At pagdulan ni siya yung mga pahimangno.
Tungkol kay, dili man ka ng bata mag-cover ani. Okay. Ma'am, before you proceed, ato na kamay siri, kamayabot sa atong kinakusgan usab nga panelist, atong kapihan sa Dipolo, si Konsihal Robert Ligorio nga nagdalag-dagang kay Durian. Salamat. Salamat, Kiyali. Ako nga bisita. May buntag. Wala na, ang Durian na baho na. Nasali ko man. Thank you, may buntag. Mga igala. Okay. Thank you so much. Padayon ta kang Ma'am Wilma alang sa itong immunization program. Okay. Si Ma'am Ferry Pagay. Okay. Unsa may iyang gibulak nato nga maitabo, unsa may expected outcomes. Murag ana ba in English. Giingon diha nga there will be an increased population immunity. Daghan ang mga tagay og panagang batok sa measles, rubella, tetanus, and diphtheria. Ma'am, in simple layman's term, unsa ang measles, kailangan ka lang ipagyaman-yaman para sa ato mga katawa na nalinaw karong butaga. Kailangan ko na medical terms, no? Okay. Kanang measles is itawagan nato igdas. Okay. Naman po igdas, naman po igdas sa mga bata nagmal. Naman po igdas sa dangko, itawagan nato measles. Unsa may itsurang tigdas sa Kaya na siya sa dangko sa gagmay. Lagi po na nangga, sir. Chicken pox na siya. Bakit na siya hangga? Manalo ko tayo sa kulpa. Ang ito po na sa nanay, no? Ang bakit tigdas sa mga panak, yung pusa na dili, uy, wala siya, kanang chicken pox na siya, hangga na siya, ano ba? So, kasi ito mismo, parang isa ka, please go ahead, ma'am. Binisaya, unsa na? Binisaya nato. Okay. Kanang na, ato nang diskutang kaganiha nga kanima ang paghatag panagang batok sa igdas o sa igdas sa dangko, rubella, in German measles, gihimo na siya aron kanima ang mga kabataan nga naa na nag-eskwela, hindi sila maka-absent. Kaya mag-absent man yun sila kung hindi sila matagan og panagang ani. Aron sa kanunay, anaa sila sa ilang healthy nga panglawas, maayong panglawas. Okay, so, paghatag, ingon ari na ang pangutana, unsa man ang mga reactions. Pag-injection makahuman sa bata, unsa man ang mga reactions. Mag-expect kita na doon na siya yung tayong magkilanat. Aduna siya gitawag na ito nga, pain, sakit man, sakit ang mga edad ko, ako nurse, man ko. Bakit mo nagagay kong injeksyonan? Ngani ako mag-injeksyon, man ko, kayo kong, oo. Dahil sa site injection, aduna siya yung swelling. Mahubagamay lang, natural man lang ng reaksyon, kay sakit man. Okay, ano na mga kabataan? Pagkaumay lang injection, dili sila mo batun og sakit o mag-manifest og fever, maghilanan. Ang ato ang mga health workers, ang lang dahil muhatag kanila paracetamol tablets o paracetamol syrup, aron kini mao mga kabataan, dili na mag-experience pa og mga reactions. Human yan ang maong paghatag. Kung doon naman galing sakit, mawala na siya dayon. Kung doon naman galing reaction sa hilanat, mawala na po siya dayon. Ang reaction sa hilanat, ako sang tiwaso ma. Kung aduna naman galing maghilanat na bata, nagpasabot lamang ang kinili ang mga bakuna nga itong gihatag. Okay na siya. I assure you, na ako'y isip Provincial Immunization Coordinator, kung nag-handle cold chain manager ni mao mga tambal, ako rin pasaligan nga doon na siya gitawa nga vaccine vial monitor, nakatakot niya ng iyahang cover sa iyahang vial aron makita iyang kung ang maong mga tambal na-expose na ba siya sa temperatura nga dili anayan. Madaot to siyang iyahang color imbis puti, nag-imo siyang violet. Ang atong cold chain room, naarag yun diha sa atong Provincial Health Office karon ipaylo. Okay. Pangutana hindi kami Konsihal Robert Ligorio. Pero punta mo dyan, no? Kami agad doon maglulumuntang nagtanggap sa revolving. Sila. Ang ako lang, hindi ba nga? Sa may mga preparasyon ng hindi mo to prevent this mass hysteria sa mga tao. Although, wala ko rin makunta na, pero I think it is very important for us to inform the public
And kaya sa inyo buhatan ko, kung sa'yo lang precautionary matter sa inyo limuon, kay hindi ko malimito rin tapos miyagi, no? Na ito na yung mga sintanan na yun. Kini niya, dahil na po na eh, bago na po ito na ito niya, dahil na po ni karoon na wala po tilig na siya namin na sa continuous, no? So, ako tinalin ay, ako tinalin tagaan, tinahimo, para makatawag. Kung saan po kahagi yung mo, hindi na po magtabo sa miyagi. Na wala man o, sa miyagi ko, kulang ba kato sa mga information sa kaitanan, o saka, no? So, palihaw ko na ako, sa may ato yung mga restricted problema. Okay, ang mutubag natin si Ma'am Will Mabulahan. Okay. So, karon pagsugod sa immunization, ang Department of Health sa Zamboanga City, nagpatawag siya tanan sa all DepEd nurses, including our principal, para sa paghatag of information. So, namin ipaghatag ng mga handout sa ilaha, din nagpulong-pulong tanan ang mga DepEd. So, naghatag ang Provincial Health Office, including with the sa Regional Health Office, nga paghatag og information. Usa niini ang mga PTA karon nga ang mga DepEd nagpatawag siya sa mga mothers, mga opisyales sa mga schools aron masulti nila ang sakto nga impormasyon gikan sa Department of Health to the Provincial Health Office. Unay amo ang gihimo nga mo. And then at the same time, we have also an advocacy with the media. Ako, ang ulugan ni namo una si Ma'am Edith during the time, sir. Tanang media mo nang gihatag og information, and then we also give mga CDs para i-play to nila tanan sa mga TV station o sa mga radio station. Ako may leaflets na gipanghatag. So dili man may makahatag tanan to the level sa barangay, to the RHU, but we use our collaboration with the RHU level. So sa RHU karon, sir, nagsugod na po sila advocacy sa mga barangay kapitan, sa mga mayors, mauni nga kami karon na delay. Actually, mag-start on kami atong 3, pero but because of that incident, na-late mi gamay na 17 among start because for 2 weeks, ilaw sa gipanghatag og informasyon sa kasagaran sa mga municipal level. So wala sila musugod not unless nga nakahimon sila advocacy to the municipal level, sir. Ma'am, Yes. nakamonitor mo o inyo bang i-monitor ang mga reactions mo na nangyay? Admittedly, atong ang mga bigkanan, bilang na bata ningali. Okay. Inyo ba ka nang monitor kung unsa ang reactions sa bigkanan? O recipe ba sila sa inyo priwong nationwide na immunization program? Kaya ako mabate, namog yung bigkanan nga akong sa kaya mo silingan, kung hindi na mo kita musugot, kakahapon na dalabon rin nga itabo pa ko pamangkuhan eh. So, inyo ba kang namonitor o inyo ba pong kahal na nasubay ang mga isimilahan kung unsa ang mga reactions sa mga kanan? Kaya, muna ako, pinalibag ko mo ng itabo, hindi ka, unsa ka, successful ba ka o nakamang kang musugot? Kapag kanan ha, dalabon, hindi mo na po tinisyon. Okay, Ma'am Kelly, may mutubag yan, ha? Sa tinuod lang, lagi po ko'y napangutanan ng mga ginikanan, kagilitin sila musugot na ang ilang mga kabataan isabit na usab ni maong pagbakuna. Kaya nga ito gani, i-react pang gani sila nga chewable madantong ang tablet. How much more nakanigin siya is parentera, injectable. Okay, so yun ani ang ako ang explanation adto sa mga ginikanan, adto sa mga nagtigpaminaw karon. Ang bakuna nagsugod sa inahan, dili lamang sa bata. Ang tetanos tuksoy panagang batok sa tetano, ato ng injeksyon ngadto sa mga ginikanan sa inahan nga nagsaba, dili lamang sa makausa. Apang antod mas sa makatulo, antod sa makalima, kay dunay tay gitawag nga lifetime immunity. Kinuguluyan, kanang na ang mga bakuna batok sa tetano, gihatag na sa panahon nga nagsabak mo, nag-absorb ang inyong kang bata nga nasa sulod sa tiyan. Once admitted mo, once nanganak mo sa health facility, sa ato ang mga RHU, kaya mo na may mga Belmont karon facility pala, umakan sa mga hospitals, pagkawas sa bata, 24 hours after birth, pagkatao nila,
gihatagan na dahil sila sa bakuna sa hepatitis B, batok sa kepa, o ang atong bakuna BCG, batok sa TB. Sa una, kanang BCG vaccination, gihatag na sa panahon na 0 to 11 months old. Pero karon himo na siyang uban yung pagkatawo right after nanuman sa wala pa makahanggap ang mga kabataan sa kagaw. Ato na silang yatagan o panagandaan. Mautong ang BCG sa grade 1 iwala na kay mura man nakita nga sa mga kabamahanan nga wala man siya o minus man siya epekto kaysa ihatag nato sa mga bag-ong na tao. Pag-abot sa bata, sa kabulan ug tunga, kitang mga inahan, without any, sa wala tamang firma o bunsa, ato nang gidala ito mga kabataan sa health facility, sa mga clinic, aron matagan sila sa gitawag nato o PCV-13, nga bago karon nato tambal pagkatag 3,500 per dose sa ato ang private clinics. Iunanan siya kamakala na karon available sa ato mga health centers, free. Ingon anak siya nga itong pamanghatag natin itawang ang pentavalent na dunay 5 na component sa bakuna nga naa nasuluda na o ang ato ang oral polio vaccine. Antod yun ang bata magabot og siyang kabulan. Ato din siyang yatagan o anti-tetanus. So awak mo yung angay na palakan kay kini maong bakuna na ihatag sa grade 1 o grade 7 booster dose na ni. Available din siya sa private clinics, pero atong ihatag sa atong health centers free. Okay, thank you so much. Julius, in pangutana, before we proceed sa lahi na po na program, kanina nga ato ang ihatag sa mga bata, kung sa specifically combination or sa tipdas lang. Then, kung pananglitan ang uban na daily magpinaagi niya sa inyo ang activity tomorrow, kung ato sila sa mga private clinics, pila ang ila ang pagagastuan para kung ma-appreciate nga kana igastuan sa gobyerno. O dili ka na ingon kay nagpalit lang DOH kay na ako na yung pangurakot dito sa health office. Na ato po naglaruhon kay ang mga istorya po sa uban nga magsigira mo og hatag tambal kay nagpalit mo dito sa mga supplier, makahatag ko na dahil ko nga komisyon ang nasa mga head offices na to. Ato naglaruhon ma'am. Okay, I want to back sa Kelly and then si Ma'am Wilma. Okay. So, ingurani ang atong paiduna. Kung sa gawas sa ninyo, sa private physician sa ninyo siya ta-inject, mugas tumog up to 6,000. Kanalang klase sa antitigdas nga ato ang igamit karon. Libre na ang ipanghatag. Ngani atong itakol, Sir Jules, ang itawag na itong notification forms, consent, nga atong ihangon sa maginikanan nga pirmahan. Sa tinuod lang at paibalula mang nga kinini ang mga consent papers nga pirmahan sa mga ginikanan aron makaibalo sila nga ang ilang mga bata at tagan o bakuna sa eskwelahan. Apan akong ipahinumdom nga ibutang ninyo dito kung sa mga allergies sa atong mga anak. Allergy ba sila sa neomycin? Allergy ba sila sa gelatin? Kung sa'y pagkaon nga allergy ang bata, aron mataga nato o impormasyon ang atong mga health workers nga kaning bataa dili siya dapat hatagan ni maong bakuna kay allergy siya aning maong pagkaon ug tambal. Aron hatagan na nato siya panagandaan. Kani dunay guideline nga kaning grade 1 students nga nakaagila, nakadawat na sa panahon nga siyang kabulan at taganat ang titipdas, bago na lang ng ato ang MMR sa 12 to 15 months, pero 2011 doon na tagitawang nga ligtas titipdas sa Pinas, o magka-September 2014 doon na tagitawag nga OR, NR-OPV, measles, rubella, oral polio vaccine nga gipanghatag batok aning mga maong mga sakit. Katong mga bata nga nakadawat na ani, nandito sila master list sa ilang health center. O sigurado yun, nga dili na yun sila katagan sa maong bakuna, mga grade 1. Ang hatag nila, tetanus lamang o diphtheria. Booster dose. Katong ang mga bata usab na grade 1 na wala yung immunization card, dili di makahinumdom ang ilahan, ginikanan kung natagan ba sila o wala, at tagan sila niya ng MR, measles containing vaccine, batok sa tipdas, o kumagsa o sa kabulan, 30 days after, mudawat na po sila o lahing injection sa antitipdas.
wala na siya overdosage. The more ka matagang sa maong bakuna, the more panagang naa ka. Ang grade 7, regardless kung nakadawat pa siya antitetanus, nakadawat pa siya o antitetanus, magdawat niyo siya sa duka ka doses, left and right. Ang MR sa pikas, kung ang ato ang tetanus diphtheria sa pikas putukton. Yun na ang arrangement, sir. Ma'am, palitan ko ng mga bata na wala na mo history sa iyahang panglawaras na allergy bisa sa mga tang ano. Then, napon ko yung mga aspirahan ko tingali. Napon yung mga kabataan na ispirahan yun. At pwede sa mga bagyo, na wala din maanha sa mga worker o dyan na monitor at ilahang isa pa yung mga allergy nila sa atin. So, hindi kahapon, yung gari na hindi mo, wala na yun, ibon to daan ng mga kabataan, sabi ko daan o mga history sila nga, eligible sila, palitan nila injection, hindi wala na yung mga, kahit na mo nga, lanta pa kung saka, may reaction ba, no? Kaya, mantawa na po niya na bago mo tapo noon. So, I think, na-admit din ma'am sa mga barangay, sa mo, ako ganun, ako magulang, nga natin ako yung allergy. Bakit ko malo nga mo nila yung sakit, ba't yung inimisyon sa akin mo, react. So, sa mga inyo, hindi ka mamagtabo rin na dahil yung kabataan ng inimisyon nga pag yung nawala, may impresyon lang pa, nawala siya yung allergy. Siya na siya allergy. Sa mga matatapong kayo. Ngayon, nabangkay ko, ma'am. What if ang ginikanan, hindi papilo ng mga bata, ilang mga bata na pa-injection sa eskwelahan? Hindi na lang yun siya mapunahan. Kaya mas matawintanan. Ang una-una yung purpose, katuyuan niya ng itawag nato parents consent, notification forms. Aron may baluan nato kung ang bata na may allergy. May baluan nato kung ang bata na may symptom. Ang may baluan nato ang bata na may abnormality. Kung kini mga kabataan, kung yung mga ginikanan, di-refuse nila ang ilang mga bata na dili nila mabakunahan, wala na siya penalty. Apan mo sa lamang kabutang akong ipahinumdom na kini mga bata nga natagal na itong panagang, kunya imong bata, wala mga tagi panagang batok ni mga klase sa sakit, tipdas, hinumdumi nga sa panahon, mugawas ni maong mga kagaw, ni maong mga bakterya nga naa, mga virus, ang imong bata muli unang maapektahan. Oo, kay wala man siya ibong panagang kontra amin yang maong mga sakit. Okay, response. Actually, ang problema ay wala sa programa. Ang pagpangandam, pagpaakibalo sa mga ginikanan. Ako, di ba ang bata na kadala sa mapirmit yung papirmahan niya mama, wak ko yung explanation na ikahatan. Di ba ang partihan yung kulang sa kapinabatang nga hasang ng barangay officials i-involve na yun. Okay, mabima, individual. Ako iba, katong question kanina na Atty. Ligorio nga, unsay gihimo sa department nga mo is in preparation for immunization. Una ka kong i-mention ganina nga, amo nang na-learn lesson before na nag-launching ni sa deworming. No? Actually, wala kayong mahatag of information. So, muli karon sir nga, among move sa Provincial Health Office, ngayong April meeting sa Kapihan, we are now partners. So, ikaw mismo, sir, mahatag ng information like sa DTI, sa PIA, si Bonds, Brad Bonds. Appeal ni siya karon sa information for this Monday nga atong launching for immunization. Kaya without you, our other agency, dili ni successful in our program. Only sometimes nga, it's also good nga niya si Ma'am Eden. Kaya we cannot reach out to the barangay, to the RHU without the media, without the TV, without the paano naman nakaroon, social media naman nakaroon, ay Facebook. So through you sir, through the DTI, kay sila may atong partner, labi na yun si Pons, kay always sa PIA, i-appeal na dahil nag-news. Pons, appeal ang mga epekto. Okay. So at the same time, our governor, nag-auhag po siya namo nga
ihatag yun ang serbisyo, information, kasagaran. In fact, o na gani din na-maintain na mo among relasyon sa kapihan. Because we really need the information through this media sa kapihan and also with the radio. So mo na ni first na mo nga ang information mahatag na mo tungod diri sa ato ang programa sa media. Okay? Okay. Ato lang yun. Okay. Unsa may ika-assure to sa listening public ang nagbitaw ko dito kanal nga okay na itong programa karon. Lalo lang pasabot na. Dapat ko na truma ko ni kanan. So, because now 50 people atong sugyan sila kung unsa may assurance sa wala problema kung atong masa. Sa ako sir nga it's been 9 years ang immunization. So kanang mama nga na-immunize, yes, sa una pa John, naana na siya. So kanang mga mama, ang ipang i-immunize nga mga bata nila, nadagko na sila, nahimo ng inahan, nanganak, by generation na sila. So meaning, epektibo ang among ihimong program sa Department of Health. Until now, they're still healthy. Gamay lang yung gawas. So maayo na ang programa. Dili ta ingon nga karon na ninihitabo na ingon ani. Ever since mauna na siya, so nanganak ang mama. O maayo healthy man sila. Less mortality. So meaning, okay. Dapat mag-is. So doon ko na ito, kung sa may mga epekto pa ito, alam mga epekto, mga dili na mahagap ang maglilitanan. Yes. Palitan ko lang, ini-injection na palitan, ngayon, na yung mga scientific palitan, madili na ma-distil ang mga tao. Okay, let's pambili kay Juan. Let's kita na ganina. Okay, kita mga ginikanan, doon yung tayo attitude na wait and see. Kita ang pinakaulaki sa tanang pang-ibuok Pilipinas. Ang Region 9 ang pinakaulaki. Agi itong hitabo sa deworming. Nag-start na din ang ubang mga lugar o August 3. Mga ginikanan ako mong giawag. August 3, nagsugod na sila. Kita ang pinakaulaki August 17. Na dapat unta to, 28, mauman na unta ta. Pero doon na ba tayo nadungog na news sa mga side effects? Effects naman eh. Ang atua karon, doon lang tayo mga reactions natong diskutan ka ganiha din adunay hilanat nagpasabot lamang nga ang maong tambal nga gikatag epektibo o wala siya ma-expose to any untoward effects. Dili siya expire. Dili din siya assure you maka-assure you ko ninyo dili expire o dili expose parang tanang cold chain facility ana naagid under my care sa atuang provincial health office. Ikaduga, nag-chain pain, sakit lang yun ang injeksyonan. Pero, ang atuang team sa care, naagid sila tanan, dili nila biyaan ang maong mga bata uman sa ilang injeksyon kay in kaso dahil mga reactions, naabot sila dayon maka-akatar ni ini. Ngani ginihaw mga bakuna, girigwano sa St. Luke Medical Clinic kung ang inyong mga bata mugawas paihon sa gawas. Sa tinuod lang, ano na nagpod ko yung mga apobya na nakagawas, wala din sila isubmit for interview. Ang kung nga niabot ng mga injections, katong katapusan akong ako ni gawas, imag yung ka-injection bakuna, ay yun sila isubmit for interview sa embassy. Sa tinuod lang, giginahanglan yun siyang booster doses. So akong biyawa usab ang mga ginikanan, ang inyong gikugtang ng mga under 5 clinic cards. Katunto ang mga baby book gikan sa ato ang private. Inyo na siyang nagukon kay gikinahanglan na siya kaayo. Kung ang inyong mga anak inyong ato sa hospital for any hospital procedure, panitaan kayo na islaog na bakunahan ba ng mga bata na ba kay card ani nga nagpamatuon na kini mga bata na hatagan din sila ang bakuna. Ingon anak sir. Okay, response. Kanang magsugod naman din siya ugma. Pero adlaw na siya magman o kisa mo dumalaan niyang vaccination kay akatong sa deworming sila na may mas sarang-sarang. Alamin mo, ito lang Pagkabulan mo yung bakterya sa batis, may extra round niya kay wala yung bakterya. Kasi baka naman ako ng
Okay, magsabot na. Tugod kay ang mga magistra, mga non-health workers, wala na sila lisensya, wala na sila pagtugod na sila ang mag-injection. Dili din po sa yun ang pag-injection. Sama pananglit sa antivirus. Ang paghata anak is subcutaneous. Lain-lain ang ihang posisyon sa dagon. Ang antivirus, ang ato ang tetanus bacteria, ang paghatag anak IN, with IN. Ingon ana may positioning ng dagon, may positioning ang injection. Tuna na sa ilan ang inuman. So kami mga non-health workers, hindi sila pwede na sila mo inject anak. Hindi sila sa health workers na moadto sa eskwelahan kay school-based training. Kaya nung mo, sa una na itong lagi nga mga pagbakuna campaign nationwide, house to house. Anak health centers. Karoon, gimo siyang school-based kay mga kabataan mga naa sa eskwelahan. Ngani ang gitarget karoon sa itong budget, public schools pa lang. Kung doon natin sobra nga mga bakuna, nga naaman dito sobra, atong ihatagan ang ato ang mga private schools. Kung mga ginikanan andang sila magpirma sa consent o mga ato ang mga out-of-school youth. Kaya dapat po sila mahatagan kay sila pa doon niya may atake sa ato ang mga kagaw kaya wala sila ihatagan. Sa ato pa ma'am, ang rason nga nung murag kay doon naman ang naman ko yung mga schedule nga ipanghatag ang mga eskwelahan nito sa mga ginikanan nga sila kani sa among sa minaw mula 28 sila. Sa ito ka, ang rason nga nung dagan o dugay ang pagpega yung tungkol kay gamay na po yung personahe para muatos mga eskwelahan ng schedule. Isiguro doon na nato sir na tingin sila at makatang nato moral support sa debate karon sa ginikanan. Dili ginain nga midwife ra ang usa dito dili. Tuo kay ang grade 1 daghan man siya sections, ang grade 7 daghan po siya sections. Ay tina in kaso ana bitaw in kaso doon ang mga mild reactions na i-manifest sa bata at sugod siya gayong maatimanan. Dili na natin pasagdan ang consent wala na siya magpasabot na okay na kung siya may tabok dili ingon ana ang atong pamaagi. Ang consent nagpahibalo lamang nga morning adlaw atong ipahigayon ang mga papakuna sa eskwelahan kung makimo ubanan sa mga ginikanan o makimo sakto ng mga ginikanan na dili sila ang unang mapanig kaya muna yung tabo sa deworming. Ang nanay ni panig, ang bata kahanap kaya wala siya kay balo kung wala ba ning ako sabot, wala siya kasabot painunan ba ang bata o tulong ka data nga ibang burada natural naman, musuka ka pati maestra magkagunog-gunog kay tono ipainom sa mga kabataan ito po na buhay mo ana atong gusto nga mahitabo ang nagpili ato lang yung masagot na pinigtanan programa sa gobyerno alang sa kaawuhan sa mga katauhan dilit kada utang asa mga programa sa gobyerno na makadaog sa mga katauhan labi na kay kinibalik sa kayong paggawas no? So, libre pa yun, no? So, kaya na pa nalamatay dito, kalibutan ka na yung World Health Organization pangalinig na program, no? So, mga itong sakto, mga ginitaran, please. Hiling nagpataka o entertain na mga negative thoughts, no? Mga totoo, na maong. Kung sabi na iwanan ko na sa atong masahin na sa turno, kaya magdili ka na diya. Sa punta mo tiyan, hindi na mo mo. Ayaw, handlock na. Kung siya, di, lumunod ko eh. Di, yung sa turno, basta mo na niya na. Ayaw na, mayo na yung programa ha. Yan, sabot mo, daan ka may sakit eh. Pero dili, kaya na nga, ako na yun, na, kalikuloy mo, ato, mag-ibig yung ambulansya. So, ato, magpasbarat ng ambulansya. Dili ka? Ang nangyayari na ito, awayon, itong pagkataong text, ano ba o? Dili ang ganon. Kung doon na yung mga ako manawag yung pinitiganan, kung doon na mo ituira sa ubang mga region, na wala na, kaya August ba man ito dito, panawag na mo, pangusa ating mga anak o gusto na ito po, kay kini dili na kay kita magbinigo bis off sa mga resort si Bugay yung Norte oy nego muna resort naigo atong atong nakauskuan dito na concentrate na dito sa deworming kaunaw insura kaunaw yun ito sa ignorante tantanan nawa ka ba mga simple mo ito nga deworming mga ratol dili na ito objectives ng discussion I have the floor
Ya, tignan na mo yung mga kaila sa bang region sa panawag na mo. Pagmusa ka itong ilang mga anak. Ay, August ko naman yung magsugod. Kaya ito, 17. Siya rin tigwa mo yung maguhang balita na kung sino po sila mga anak. Kapila mo diksyon yung mga bata. Ara may tigdas na ititanong siya. Kaganiha akong diskutan na katong mga kabataan na nasa grade 1 na nakaagi na duha ka doses sa antitindas, kaya tagusta ng obligatoria. Gusto ko lang sa injection. Kasagaran mo dito mga bata na kadawat na ikon sa siyang mga bulan. Hangtong 2011, ligtas sila 2014, wala siyang overdoses. The more na magdawat ka sa bakuna, the more protection na ang bata. Ang grade 7, left and right yun at iyang dawatan ng injection. Doon naman siya gitawag nato nga mild swelling, pero kung doon ay bleeding gamay, ato lang siya butangan of cold compress. Kung doon ay jutay nga mild swelling, butangan nato siya of one compress na kanang ilipod mapasok. So, gusto kong magbasa aning advisory. Okay, go ahead ng Kelly. Importante kami, basahin niya ang advisory. Kasi Dr. Grabiluan yung dali sa dali. Kaya kung nabudabuhan yung pangutanan, ang apas. Okay. Ang apas ko lang. Marami ang apas ni si Dr. Grabiluan. Hindi na may ako ang karong nabudabuhan ng pangutanan. Kanina pa nato ni sa nabudabuhan ng pangutanan. Ato ng okay, so, good morning to you, Dr. Eduardo Luayon. Welcome back to Kapitol. May sa tanan, dating panelist na urat na hongga na siguro ni silang bata. Wala na, dianan yung ko na rin, aron magkuhan mo share po sa kalamig sa topic, no? Naminabay ka na. Kanang sa dili mo padayon, ako lang i-greet ng atong gobernador, Berto Uy, si Vice Gov, si Nen Angeles, ang atong mga board members, o of course ang mga lumulungyog sa probinsya sa Zamboanga del Norte. So, ang atong panelist, mayong buntag o mayong gabi na dito sa parte sa kalimutan kay live streaming kita karon. So, mga na, no? The topic, which is, boils down to right information. Mga nila siya dapat ito. Karon. May pangutaga. Gusto ko na ang kusukaray, no? Pero, ano ko na? Kung wala pa yung mga ikuan, wala pa yung mga English system das transa, no? Das o kapag titanos. Ingon si yes, no? Ako pa na, dili ba nang mahimong ko sa ako na ang pag-edition ang usa na lang dili ba? Wala yung sa ako ang titanos o ang titanos na aron dili madubri ang atong sakit. Sige na po. Kamang yun tayo itamod nga guidelines, protocol. So, dili na nato na siya ano to ni, kung unsay i-advise sa DOH or WHO, ano magandang standard nga way of administering the vaccine. In fact, kay mga puta, ma-technical puta na, in the sense nga, may mga patuloy sa iyo po na mahimo na doon ang issue na puta na. Nga, wala ka nagtamang standard sa WHO. Now, katong pangutanan kanina nga, sa pag-issue, kanong pagbakuna sa ubang nasod, ilan na din ka dekada. Una pa kayo ng Malaysia, Indonesia, kaning school-based. Kita lang, karoon na na re-jumping sa Western Pacific region. No? So, in terms of safety, naging assurance. In fact, si Pele, nag-monitor magina sa ato kada mo gina siya certain degree of temperature nga i-maintain gina siya 2 to 8 degrees centigrade mo gina siya temperatura. So, potency ay bayan monitor. Ang technique mo na po na siya ang technique sa pag-administer sa vaccine, no? So, given na kuha siya sunod na sa protocol,
wala yung chance nga nung doon na maging severe reaction. Kanang mild reaction, katurang ilanat, pain, normal pa na siya. Pero kung ako'y bata nga, kuratonon, magpanik, magbuyapan, o normal po na siya. More galing nga na yung mga team sa immunization, na doktor, nurse, PHN, midwife, na dala po na silang mga emergency drugs. In fact, kanina ato mga hospitals, kay di pa yun ang tumalikayan, no? Siguro, isa sa usang kamilyon o anak nga ratio, dapat kayo mag-react. So, mo yung bantayan na to. In fact, ang mga hospitals, no? Ready mo po ng ilang anti-allergy nga mga drugs. Alcohol or... In other words, pugma, hindi lang makailangan sa ibang lista na pa, doktor, So, mo na siya. Nationwide, o kasi pa nagsugod, wala man. Pero makampo lang kung tanong na yung kuya. Ang kumpiyansa ta. Pero wala na, for several decades, kita na bakunahan na ta. Kung naman ang mga bakuna, pariharap na PCG, DPT, tetanus, diphtheria, ang atong mga mapdos na bakunahan ng tetanus, toxoid. Ang probinsya karon wala na tayo ayoy kaso sa maternal tetanus, neonatal tetanus. In fact, nationwide, ang target na is measles elimination na. Or sa polio, panagita. O polio free na ta. Ang nationwide nga, walang kita, dapat magpapakuna na ba? Kaya mutabang ka sa atong buwan na ang ibis na free na ta sa polio, mabalik na. Mag-tendency ko mabalik. Pero may possibility nga, namagabuntiyon sa amon, kamari-bari ba nga, kung natindas na ka, di nakatukal o laing bigas. Pero na? Sa ko nakasindas, manggong, pareha na mas hangga ba? Hangga ka sa 1 year old. 1 year old pa ko. Then after 7 years, mag-grade 1 ko, dapat bakunahan na po ang imong antibody by that time kuskus na. Nag-expose ka sa imong kuan, palibot nga, napunto'y dagang wala na bakunahan, mataptan din ka. Kuskus naman imong antibody. so, hindi mo balik ang hadin. Posible nga mataptan ka, pero kana siya, anak ko na siya ang catch niya. Kay, unless mag-verify na siya nga measles, ina siya. Kaya naman yung ubang yung clinic sa ubang nga sakit. Ako daw kaya sa measles. Nakuha na ito. German measles, ano ba? Ako lain nga. One ko daw nga, Kung stricto kita, laboratory-wise, sa Amerika pa, kasi sa Amerika, kompleto mo din sila, ma-identify ko kung sa nga virus, measles na kung sa. Okay, measles na. one ko daw nga, sa baryo mong ko na tao, din malaman sa una panahon, wapang sa una yung mga institution sa mga pag-gaw, pagkaktit ng tao, hangga ba, ay yung tao katutuang roores sa itlog. Ngayon, nakakaya sa kuling mayaro, sa mga sahon mo ito, magubang pagkita ang bubukan. Now, ano po sa ako na wala akong kuwan, hindi wala akong injection ng mga mutaman. Wala pa ka na. So, pwede bang sa atong pagkakaroon, matungkal na po tayo sa kita kung wala sa una. And then, is it possible, bring mo nga sa amo pa pwede mo pa magpa-injection ko kung ka ng anti-kagatin. Basta mo, kung ko anak sa wala Gusto mo natin magpahibawa, no? Na-atay mild, nagka-measles ka sa una, mild na to siya. You were lucky nga wala ka ng komplikasyon, pneumonia, na may inanam. So, kung nagkakaroon ko na yung one, ay mag-random test you for antibodies. Kung napagay adequate antibodies sa live measles, kung kompleto pa itong laboratory. Sa atong Panginoon, natawag mo tayo mga bakuna para sa senior citizens. Nato ko yung mga bakuna na atong i-nakuha sa atong edad. ako rin kung talagang kantilod, ako ako kami na sa baryo sa unang panahon. Wala kang tao, wala sa nagpunta sa una. Siguro, may munta na wala kay bakuna, pero all the while nagka-slight measles ka. So, nag-develop ka antibodies or sa mga infection sa una. So, you also practice healthy living, exercise, or also pa. So,
ang immune resistance di mo taas. Hindi mo ko na ingon nga, kung ma-expose ka, develop right there and then. This is one misconception. Excuse me ha, excuse me sa pass on from one generation to another. Which is, may word of mouth, which is, pag kayo, lisod kayo na ito I have an experience si Ma'am Kelly Ortiga kay Nani kayo pala sa previous appointment. Wala ka ako doon. Napalungkot ka. Ano ka doon? Ako yung pinapalungkot ka, Dr. Longana. So, si Ma'am Kelly, yes ma'am. Doon naman ko yung gamay, ipahinong sa mga kinikanan. Kaya doon lang tayo gihimo nga advisory. Gikan po ni sa DOH. School-based immunization advisory alang sa mga estudyante, sa mga maestra, sa mga ginikanan o ngadto sa mga guardians. Ingon niya, DOH uses vaccines approved by the WHO, World Health Organization. Ikaduha, yung mga bakuna, safe siya, effective, o igamit din siya sa kinatibukan, dili lamang dili sa atua. Ikatulo, only trained, ato na nag-diskutang na ganiha, ang mga maestra o non-health workers, dili mag-injections. Ang ato lamang trained health workers, ma-only mag-injection, administer the vaccines. O mahinugnon na iko, nag-discuss ka ganiha si Atty. Ligonio, kung dili ba pwede usa kadagong lamang ang gamiton ang ato ang mga syringes na gigamit karon, gitawag nato siya auto-disposable syringe. One syringe, one needle, one child. Pagkahumag gamit, dili na siya magaling kusog. Labay na nato. One use Russia. Number 4, students should eat kaon before getting vaccinated. Pag-anong yun, kay sulod iyang iyan, aron dili siya mag-hypoglycemia na maura niya ang makakuya sa bata. Ikalima, expect magyunta, tolerable pain, yan ang injection at ano nang diskutan. Normal na yun na ang i-describe na parang kagat ng langgam. Number 6, do not massage. Do not massage the injection site after vaccination kay maura ko niya ang makahubaw kung ayaw makamit sa bata ang maong injection site. Number 7, konsulta dayon sa itong pinakadoon na health center o hospital kung doon na siya yung mga reklamo nga magpadayon. Apan siguraduho na ito na ang tanan na itong health workers na sila gidala nga mga paracetamol, mga pain relievers o again sa ito ang mga hilanat aron kinimaw mga bata dili may experience pa o dugay nga mga reaksyon. Ako lamang tayo nungdong nga, katong mga bata nga dunay mga allergies sa mga ginikanan inahan, anda mo magpahibalo, aron ato pong katagan kung eksaktong pagtratar ang ato ang kalihukan. O magsugod. Lakas sa iyong salamat. Ino ang parting words and statements. Akong pagpasalamat diri sa kapihan sa Dipolong, ihatagan pagkahigayunan nga matagan nato og katinawan og eksplika ang atong mga ginikanan. Kinsa ko'y ginikanan nga dili mahadlok pero ato lamang ginumduman nga kung atong timbangon, asa ka gusto? Magkitanon sa imong bata kung magkaluas na dili makaginawa mo sampot sa kamatayon o magkakitkas na makomplikado na mo sampot kunya sa kamatayon o ari ka sa pagbakuna nga one time lamang ang sakit apan hatagan nato siya ginatawag nato nga iyang lifetime immunity. Hatagan nato siya pagbakuna, paghatag o panagang batok sa mga sakit nga naa sa palibot. Daghang kayong salamat sa inyong pag-ibigan nako, Ma'am Eddie. Anyway na naman si Dr. Loano. Okay. Salamat po ng Kelly Ortiga, no? Nakita sa tao ganira na mga na siya lakaw kay dapat siya lain pa nga to, ano, sa importansya ng kay si Almighty Lord Jesus Malayato at Lord. Salamat kayo, ma'am. Naligulo ka siya ako ang nakunan sa Dipolong. Namarag, babali ang barko ini, bali rin ang usan. Pero hindi matuwa na ako ang barko ini, babala ang kita. Kaya ka do. Sige. Okay. Sa diyong pagkitawag pa dayon sa lahat, at tulad nila sa pag-commercials, sa ito ang mga sponsors na nagdalag inamoy sa ito ang kapihan sa Dipolong. Daghang kay salamat nga to sa Chanos Marketing na nabigyan sa mga spare parts sa lahat klase sa sakyanan.
Ipanagyahan ni Mr. Janusio ang ato ang barangay kapitan sa liputa ng Dapayan sa Dipolo. Ang Janus Martini pamaligya sa mga spare parts sa Suzuki, isusulisan pilutan ni Mazda Mitsubishi o kuban pa sa ubos lamang ang presyo. Manawag naman sa 212-1148 o ang ilang tindahan ng utang sa Quezon Avenue ng Dapayan sa Dipolo. Daghang salamat dito kang Honorable Seneno Alvis Angeles, ang Vice Governor and Presiding Officer sa Gulihang Palaluigan sa Buanga del Norte. Thank you so much. Nato ang Honorable Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Gulihang Palaluigan sa Buanga del Norte. Kang Honorable Romulo P. Sumiba, Chair ng Committee on Finance and Appropriation sa Gulihang Palaluigan sa Buanga del Norte. Daghang salamat sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings sa very reasonable price. Ang fruit nursery na ibutan sa Barangay Lingasan, Lungsod sa Polanco, ng Dalawigan sa Buanga del Norte, o ngayon na nabaligya sa lumber. Ang ilang lumber na ibutan sa Barangay Dalas, ng Dapayan sa Dipolo. Owned and managed by Mr. Borberio Necesario. Mao ka na ang J&P Fruit Nursery. Daghang salamat po sa National Green Corporation of the Philippines, Advance Information, ato ang anniversary po sa Kapiyan sa Dipolo karong October. Ang atong NGCP friends na ito ang mga guests ng mga panahon na. Of course, may mga bisita na ito mga tanan na mga bisita sa Kapiyan sa Dipolo. Bintado na ito po sila. And thank you so much ato kang Elizabeth Mitchell Ladaga, atong Corporate Communications Affairs Officer NGCP Cagayan de Oro City. Daghang salamat ngadto ka Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte, na katambayayong sa school-based immunization program sugod ug mga adlaw ang Department of Education. Daghang salamat usab ngadto ka Attorney Junior Napigit, City Councilor sa Zamboanga del sa Gulihang Panulog sa Dapayan sa Dipolo. Thank you so much ngadto ka Pedro Nelson Velasco, at ang Provincial Environment and Natural Resources Officer, DNR Santa Isabel, Dipolog City. Ngadto kang Honorable Rodrigo B.B., Board Member sa District sa Buanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, ato ang absent na kanilis na Kapiyan sa Dipolo. Ngadto kang Honorable Robert P. Goyo, City Councilor sa Gulihang Panlugsod sa Dapayan sa Dipolo, present po ni siya karon. Ang former Congressman Atty. Rosilio Roque Barinaga, College of Law sa Rizal Memorial State University, absent karong panahon na. Mr. John Prisayas, Community Environment and Natural Resources Officer, DNR Santa Isabel, Dipolog City. Kang Mr. Muhammad Hassan Anjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, sa Santa Isabel, Dipolog City. O ngadto kang Mrs. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, USA. Kang Roger William ang Jennifer King, Oma County, Northern Ireland. Happy Fiesta sa Barangay Sikariab, karong adlaw, pamista ni Ilaka Cynthia Daimil Cabrera o ni Engineer Edgar Cabrera diya sa Barangay Sikariab, Dapayan sa Dipolo. Wapak niya na pinulong ni Mang Julius, ni Ariel o ni Arby. So, get ready, Cynthia. Yes, Ang maraming pasupot ang pasubo sa pamilya sa mga Renisa, ang pagtaliwan sa Pacific Senior Citizen. Awan ko kung naluburo ba ka, pero I was informed na yan ko sa Centennial Chapel. Awa ba ka mo? Ako naghangan po mga Pacific nga mo duaw ito, ako duaw ko hapon. Huwag na ako magaling pa ilubong. Ako classmate sa Batch 66 din. Salamat kayo. Okay, well, good morning. Pero mag-brief lang ko happy birthday na ito kang Susan Nakila. Kaya sa ito ang sa mga pananawigan, happy birthday na ito kang Susan Nakila. Okay. Okay, Julius. Sa ato mga topics na nga give text ni mo kadahapon din, naapunta about leprosy maato na ta sa leprosy. So unsa may issue ang leprosy karon ma'am, ano man ipabalakan ko sa Bisaya basta kan mo ko sa akong kalugan sa una nga na ay namamitudahan no do na ako toy mo palit mo inom sa tuba. Dayon na ako ito siya leprosy, hugasan na mag-ayo, ugamuang butang kalayo, ang iya ang gilingkuran, mauna ang mga
sa unang impormasyon nga aron daw din may matakdan og leprosy. So karon na natin panahon na pagklaro unsa na ng mga sakit. Unsa ang leprosy? Makatakod ba ng leprosy? Unsay gihimo sa ato ang Department of Health o Provincial Health Office? Si Ma'am Maribel Martinez. Okay, good morning sa tanang naminaw, no? Ang leprosy, in English pa, is a mildly communicable disease caused by the bacteria called Mycobacterium leprae. It is not hereditary, caused by plasma, dengan sila ikan daw sa plasma, or punishment from God. It mainly affects the skin, the nerves, and the mucous membrane. So, pag ato paminahon, ang leprosy, hindi kayo makahadlok ng sakit. It is mildly communicable. Pero infectious, matatakot. Isang lang. Okay. Yes, ma'am. Asa na nakuha ni leprosy? Kinisang ka? Okay. Ningon sila, dagang mga fallacy about sa sangla, makuha daw na ito. Maligo daw sa suba nga na bula-bula, makakuha daw ng leprosy. Diba? Makaon daw pagkaon ng mga katol, mga leprosy. Pero according sa ito, ang scientific one sa leprosy, ang leprosy makuha nato, pinaagis o sa katao na din ng sangla, pinaagis yung pag-ubo, droplets, maagos ato ang infection, sneezing, or kissing. Ang kissing, kailangan mo, maubog po siya, kitang sa ilana. Okay lang kissing ko, okay lang mag-kissor, basta bigyan siya doon maubog. Ayaw niya po dili dapat skin to skin contact, but it's not. Sa respiratory, sa sneeze, mga discarded ikan sa babaw sa iyo. Dr. Liwanyon. Pagyo ka, kailangan yung dugang pa-job na pagpapalot. Ang dugangan ng nato nga, there should be chronic prolonged exposure. Ang sabi ko sa buta. Not kay once aswad naubo siya. Chronic, like, ang usang ka membro sa pamilya, living in a one room pa, no? Kay kasagaran mo, magiging nagtapos sa mga rural areas. So, constant chronic prolonged exposure. O, dili na siya ingon nga droplet infection. Kaya ang usa ka tao sa ginaingon ko na, like katong mga diseases na i-mention nato kanina, naman kay protection doon, naman kay mga kasundaluhan sa imong lawas nga mo imong protektar nimo, like pag sneeze sa usa ka tawo nga dunay or pag-ubo, pag inhale mo, ma-inhale mga nimo, masala na siya dito sa imong barrier, like sa nose, no? Na sa mga protection ko diha, na mga antibodies, na mga natural protection mo, matrap siya dito sa mga kwan mo, secretions, ma-excrete nimo. Nana na siya kasimple ang kwan. Kung ato lang i-simplify ba, kaya ano masabtan sa kadaghanan. So, chronic prolonged exposure, mo importante po. So, droplet infection na siya, dili na siya contact. Okay, Julius. Unsay mga simptomas nga naa nakaanang leprosy? Ikaduha, unsay statistiko o ang prevalence pa sa leprosy dili sa Philippines, specifically dili sa ato ang probinsya, ug nganong man nagkamapuan nga program, alarming na ba or just preventive, kumbaga sa ato ang pagtulungan? Nakabalik tayo mga leprosy na mga patients din, no? Sa ato ang liligan sa Bulacan Norte. Yes, ma'am. We have 100 cases of leprosy in the whole province of Zamboanga del Norte. 100. That's 1%. Yes. 100 pero dako kaya po ng population natin ng the whole province. Divided with our different municipalities. At the latest, we have 27 na dagan in Katipunan. Because doon na sila ang mga atong mga health workers, they're already trained to know to that one ba kanang ilang matanaw gani ang mga scan lesions, gitrain na sila sa atong mga trainings to identify nga kani is leprosy. Then ilang pang i-forward dito sa province for kani doctor. So 27 out of 100 naa sa Katipunan. The rest naa sa mga the rest, i-divide na nato na sa Polanco, napoy uban sa
Tapos Sindangan, yes, Sindangan, we also have cases in Sindangan and Rojas. Okay. Makaapektar ba ini ang ato ang sanitation, ato ang personal hygiene, aning gingon nga sakit na sakla, Dok? Actually, tanong sakit, may balik kita sa sanitation, ma'am. Kayo bugaw, you do not know how to do hygiene, patalatag ubo, patagag pencils, padakatag panikma, but it follows, you know. Pero actually, ma'am, katudyo na mag-iingon ang pag-contaminate. Pagpupo na ako nga, wala ko precaution na katubang kunin mo, and then sige yun ang buyog, sa balay yun ipon. So, I might have it. Pero, gusto lang i-correct nga ang uban, marami po stigma nisin, no? Kaya ipaulaw sa mga tao na naatani, pero di dapat maulaw kay kita tanan vulnerable na matakdan, no? Just like anyone else. Wala isang dipili, matigulang, mababayi, malalaki, mabata. We can have it. Huwag naatay tao na na-contact na doon ay leprosy. Ang ato gusto kong mapaabot na we have free medication and only the government has this. Sige lang, because the treatment doesn't only take for a day, but for 6 months or a year. Sa kinahanglan din, ang gobyerno lang, ando na, wala sa pharmacy. Kami lang sa Department of Health, sa PITS, o ando na yung Provincial Office, sa gobyerno lang ang tapal available. Okay. Kung sinabi ba ni Gory ang ayaw silok? Ma'am, sa amo ko, sa hospital sa una, doon ay naglan. Pero yung nasakit na, ito ang nagsarok. Nagsarok sa una. Tawag rin siya, pero regalon mo ng sanglat. Wala naman doon, wala naman si Wisame, ayaw mo sila. Pero, ngayon ang university ito yun. Hindi naman tao na nasakit ini, automatically ba nga ipagalas na sa kulinig? O kung sa Palawan? O pagkunti na natin sila pinalis pagtambaran sa Sa unang panahon, sir, attorney, balkon din sila dito because there was no further study yet. Nga hadlok ay tanga, marami doon din nga punishment from God, marami sa silot, marami siya gikahadlokan sa tanan, marami nangatangtang ang dalungan because there was no early diagnosis and treatment. Karon, kung mahibala nga ito sa'yo, hindi na maabot atong part na matangtang ang dalungan, matangtang ang ilong, because matangtang yun, manlita, o wala dyan medication. It will hit the nerves. So wala, so karon wala na. Because you wanted the people to get out, nang itambal libre, dili na siya tinuod na punishment sa Ginoo, dili na tinuod na gikan sa suba nga hugaw. Ano nga itong information karon na naakay libre na tambal sa inyong health centers, diya sa inyong mga lungsod. Ako yung sa una mo na anggol sa amo, ang hospital sa una na ibong mo sa alaksar. Ito ba isket na gintanan? Hindi was yung misconception nila na wala lang despite Islam, wala lang siya padayo ng pamalayan ito. Kaya ito siya na hereditary kinsa. So it's not hereditary. Pero ang sakit ng tao na beautiful, the woman is very beautiful. Then wala yung siya, hindi ka lang sa ito nga, inom ko siya ay yung asawa ang tao. Taliwat na ba yung isip ng sarangkon? So, ang pala na sa pag ipakita, dili kay inuwan nga ipadalang yun. Sa tiyan mo, kita rin ipadalang yun ng studion. So, di na giningon niya inuwan nga hereditary na taliwat nila tapos hindi matakot na siya. Okay. So wala na nga, sir. Nawala na na in 1986 ang kanang na ang dalunggod sa Liposaryo, ang mga pasyente like TB, ato na tambalan sa balay. Home treatment na ta. Naatay tambal, naging sa center, we take it for 1 whole year para sa katong grabe na kita nga cases, and for those who are mild, effectively, mildly, 6 months. For children, adults, we have the complete ministers pack, but Mr. Pack for all leprosy patients. Kompleto ang atong tambal. So, hindi na kayo ka ng sakit. Because once a person is treating himself, hindi na siya makatakot. So, sa katawang natakot nga nga sakit na gitawag o sakla, unsa man ka bugayod na maayos siya sa pinagi sa pagtampal. It will take 1 year. It will take 1 year. Continuous ang ito yung mga ng TB. Yung ba sa tuberculosis na bumalik sa ulo o malaktawa. Mawala siya? Yes. Kani siya magkakaroon tambal sa TB. Multiple drug therapy, MDT. Kaya daghan di siya natambal nga decompose sa una Dapsone lang ang tambal. But nowadays, hindi din kumplito na gini siya like tuberculosis.
sa kinahanglan religious good. Ako yung i-emphasize kung magtambal ni health workers nga ako yung ituman sir, haron wala ra ba sila tapan kami lang. So ako ni kadayon nun, dili ka mag-develop atong mga gingon nila nga matangkan imong dalungan, maunsa pa early treatment, dili magkuha, dili mahibalan nga nagkasakit ka ni early treatment. Mo Ano nga mga pagkaon, mga unsa diha? wala ma'am, unless, kagalang yun nga. Pero doon ang mga sintomas, ma'am. Leprosy nga, siya sakit na. Sa ani, spray or reddish patches on the skin. Okay. It's the most common sign of leprosy. Patlang-patlang na mga pula-pula or loose pa, o na bitawang spray, no? Dili kay pula, patches. Mga murang ana-ana lang ba? Patlang-patlang, okay. Dayon, kung tapon ni mo loss or decrease of feeling of the skin, and walay anesthesia, dili makapatid. Walay buhok, ang pangit, dili pod panington. That is the most common sign of leprosy. Numbness, tingling sensation of the feet or the hands. Dayon, doon na dayon siya ay mga samad nga painless wounds to the hands and feet. Hindi niya mapatian nga nasamad na siya. So, it is one of the symptoms na kinala na yung dayon man pakonsulta. So, sayon na tayo Okay, Dok, kung sa may kalaminan na ng leprosy sa ula, kanang na ang tipdas o kanang na ang hangga, ay mag-ibog man ang ordinaryo nga tao ano na, di ba? Kaya, di mo dyan, tipdas na dito, hangga na, lain ang natambay. O, muna nga mag-ibog ang tao, unsay ang ayan, unsay mga tumaylan. Sa Pilipinas, viral man na siya, no? Viral disease. So, ang kasagaran nga simptoma, kanang tawag na ito, rashes, pula-pula, pino. Kung inupukan chicken pox, bulutong, nakan ito mga vesicles na may mga tubig-tubig, bulutong. Hanggang kung ito siya hanggang, diba? So wala siya, viral na sila, viral disease. Kaning Hansen's or leprosy, bacteria ni siya. So kung magtikag measles o kaning chicken pox, within that week, nagsimula manggawas na yung simptoma, ilanan, mga rashes, o kung sa panganartifikasyon, o nagurog sa mga lawas. And after several weeks, mawala ka po na siya. Kung sakto ka, immunity, immune system. Kung sa leprosy, it will take you 20 years to make it sa develop. So, slowly growing magod ang bacteria. So, mora po na siya kuwan. Pero, dili siya ang patterns. Product po siya ng patches. Kung marami mo sa measles, ma-differentiate yun siya. Klaro kayo. Una, ang period po, chronicity. Sa 5 years, di pa ka mag-manifest. Wala yung simptoma. Makakuti mo 15 years to 20, mag-awas na itong mga kuwan. Wala siya ka slow-growing na bacteria. Ako lang ginawa sa explain nito, para sa naminaw, yung cycle, hindi pa kanilaw ba? Ano siya hangga? Ito sa siya, yung sabi na lang ito. Tapos, ang patches, yun yung maribel, anesthetic, walay sensation, dili makapil, kanang area nga anay mga patches, so pula-pula, anesthetic, dili makapati. Muna, numb. Dayon, eventually, mag-involvement siya sa nerve, munang ilang mga extremities, kaunon, nanay mga deformities. Sa ilong, sa kamot, sa tiil, sa lunggan, ay mga deformities. So, typical kaya siya. Tapos ang pananaang face, ang murabag sa leon fase, leonin fase. Nagmurabitaw pa ang iyang tsura, mura sa leon. Sinaw, o gaguan, o like mo daw sa psoriasis. Okay, yes, additional information, Wilma? Basig malibog mo sa psoriasis o sa kuan kaning ringworm o sa leprosy.
Kay ang ringworm nimo ang sugod pa lang sa leprosy murag pareho na siya feature nga naay lingin apoy so mao na karon sa leprosy program na siya kanang launching of leprosy every February and then gitawag na ang team niya is Cotes Kilates to identify what is really on that patches na makita nimo kay mingon man ta na ay katol-katol katong tubig-tubig mo may manghatag ni apo. So, para ma-come up ng mga tao na ay mga skin diseases, under na siya tanan sa program sa leprosy. So, wadang namin paghatag na mga abo, para usahay ko yung mga tao, uy, nangatol ako ringworm, under na program tanan sa leprosy. Pero, gingon ng Cotes Kilates, kay psoriasis, ringworm, tip dust, tanang katol-katol, diha na tanan mo kamin nga dahil tambal panghatag o nang naa sa YouTube kasagaran manghatag maayo gani sa akong tambal ang DepEd kay panghatag sa mga rawayo na tagkagiron katol-katol apil na siya pero don't misinterpret na nga leprosy na siya unang ingon mi na may program Cotes Kilates. Yes, but then again, kinahanglan atong personal hygiene, sanitation, labi na ka na manghinaw. Ang hinaw yun sige, ay nabukaon o ubad pa. Kaya ganito kamot, daghan kayo makasisalang ito, ulang nabot. Dahil na steady. In fact, kamot ka, is the building part in our body. O nakautak ka tanan ng gaw. So, this is tanan, o makagala. And then, atong ibutan sa baba. Atong sa advocate ang hand washing. Wala mo ko sa mga kapanag siya. Okay, next, ayodizone. Kaya naman lang, napitin ako panahon, gamay na lang ayodizone, please. Isa mo explain sa ayodizone. Na, 15 minutes na lang. So, okay lang yung ayodizone. Short na lang, okay lang yung ayodizone. Basta ako kumanong kinahanglan mo doon yung mga Nganong kinahanglan ng rally ng ayodizone instead of table salt. Dr. Ryan, please. Ani kong iodizone, contain niya sa iodine, no? So, nga itong mga asin na gigamit yun sa household o dito sa establishmento sa hotel, dapat iodize. Kaya ron ang atong mga kumakaon o mga lumulupyo na naghamit ani, maprotektahan, labi na katong buntis. Kay in terms of mental development, ako kayong role ang iodine. So, kung adequate ang iodine intake, malamang, paggawa sa bata, ang IQ niya taas. May studies, in fact, itong katong baka ni Doktora ikaw, sige, Doktora ikaw, yan ito ipangambog ka. Bakit yan akong baka, Dok? Sige, pagkaon ng iodizone. Ikaw, bili ka na, ang anak ba? Ay pakaon na ginagayos. Malagaan, joking aside. National studies, ako kay itong iodine. Itong FNRI study, way back 3 years ago, nagpakita na ang atong probinsya, ubos kayo sa utilization sa iodized salt. Ang atong mga sa atong mga samples na nag-gather sa Nutrition Council nagpasabot na bubo kayo ang atong intake kaya ubos man kayo ang atong urine iodine excretion. Ato lang i-correlate sa nahitabo sa kabukiran or in fact sa ato lang palibot daghan kayo tunay thyroid disorders, mga goiter, hypothyroidism or hyperthyroidism. So, muna karon, yatong 1995 Republic Act na saina na approve man to na dapat iodize lagi ang katong asilo. Republic Act 8271 out nabali ba Rambol 8271 ato ng mga panahon na madasigon yung kaayo ng atong mga health personnel, atong mga lumulupyo, kita atong kanina establishmento, hotel or tindahan, nagpaligya o iodize yun, atong mga poster, sticker, nga iputangga.
So, ato nga panahon, gwapo kayo ang pag-implementar sa balaod sa programa. Antong nga naamkan taong pipila ka tuig, mao lagi murag gas kugon ba? Meron pa gwapo kayo, maaptikon, madasikon, dahil suporta. Antong nga ang atong mga negosyante ato nga panahon, ayo guys kung sila kay naagod penalty. Naliman ka, penalize imong negosyo, muangkat kag milyon, mas tanggo imong kwan, dili mo ma-dispose kay ma-penalize ka kay sa panahon ang penalty na siya. Nakaroon ang atong pong santo sa atong mga uban nga ahensya nga gitahasan na sila mo monitor mo regulate. Kung po sila kulang ang tao dok. Naon sila. Parang kanang nga pag-implementar sa balaod, multi-sectoral magod. Ang sa LGU, monitoring, pag-testing. Karoon natay katong rapid testing kit, katong patulong lang. High-tech na kita karoon, kaya may makina. Kanang WYD iodine checker nga, pag-test mo, quantity na mo gawas, kanang numbers na iba. In fact, ang dapat yung asing na gigamit, 30 to 70% yung dapat. Kaya aron protektado ka o quality. Kaya mas may iodized load siya, less than 30, hindi na siya adequate. May standards na. So, mo po na kumpiyansa kay kaning ato mga asing, labi na kaning sa merkado, expose man. Diling natabunan, expose sa adlaw, evaporate man yung iodine. Dapat mo na ang iodine. Kasi, kung pagkagaling nato nga, kanang tinuod na siya na iodine soul. Kanang piki, siguro sa DTI na nasa. Sila na rin mo, ilan ang tahas. Muli kung piki niya siya o dilit. O, wala na nagiging na multi-sectoral. Ang FDA dapat mo sanction sa mga negosyante. Ang DTI, siguro mo ito, monitor kayo sa piki o dilit. Ang LGU, mga personahe sa health, mo monitor, mo pasa, mo gasol dito sa mayor nga mo na atong mga negosyante nga walay lisensya nga pagbaligya o salt, no? Sa puna siya. Mo na yung mga kuwan na dapat i-investigar. No? So, ang atong mga LGU, kasagaran doon na yung mga ordinansa. Pero wala lang na-implementar, sad to say. So, mo na atong kausa karon ang probinsya sa administration ni Governor Berto Uy, i-come up yun o provincial coordinating unit nga mututok yun ani. Kay aron once and for all, ma-eliminate na nato ng mga goiter and other thyroid disorders. No? Morang yun na siya ang focus na ron. Naipailain pa rin tayo. Atong may ano na interagency nga mga team karon no nga para pag-utro ni anang pagmadasigon sa ato ang pag-implementar sa asindo. Ang BPI dili may makasulti og fake material because we would rely on the machine gihapon dito nila ni Sir or sa Food and Drug Administration. So ang BPI manawagan lang both sa konsumante o sa negosyante. Mga konsumante dapat magpalita klaro nato nga o panawagan na kay dili makita sa fake daw dili kay dili sa kayangan namo no. Wala ni machine. Now, it's not sa DTI nga mandato pagtanaw fake. Ang ako alam is, you buy salt, nagkatong sakto na label. Nakita na ito, nakulang ang atuang mga retailers kung pagbaligyan ng iodized salt. So, nagkasabot po sa Department of Science and Technology na natin na-identify na local na negosyante na siya ang manufacture sa iodized salt because si Mr. Werner Lin pa ito ang ginikuan no nihanyo. And then ang DOSA mo assist nila in coming up with the technology para di na mo salikan kasagaran ng mga alibay sa mga mamaligaan nato wala daw kunoy mapalit sila na iodized salt. So ato na nang i-address pero dito sa konsumante
pagpili po mo sa sakto, di lang ta basta-basta mo na sa merkado, magpalito kasi. So, tanan ka na at tuwang na responsibilidad. Okay, thank you so much. Wala na dito yung panahon. Isinyas na si Tax na to, no? So, mga yun ang tag-party words and statements, ikan sa tumabisita sa mga yung paglawas, bahatan sa mga paglawas, sa ito ang Provincial Health Office sa Buanga del Norte, no? Ngayon pamunuan ni Dr. Eduardo Luayot, ang atong Provincial Health Officer to nga. Ni apas dito rin sa ato ang kapiyan sa dito. Pero sa mga isip yan, hindi ko ba yung mga kayo, kung niya ako nilin na manoor mo na po yung ginikanan, kay mag-immunization program na ba rin silang mapuhon. Pero next time do, atong iskutan, ano ang sa Buanga del Norte ay ang incident sa kaning malnutrition. Anong inanak kay importante kay ni ato kay mga kabataan, mga malnourished, undernourished, no? So ato nang yung sila Dr. Eduardo Luayot na mabalik rin pohon para mag-isgot na punta ni Ana. So, fighting words and statements, una gikan ni Ma'am Maribel Martinez sa atong leprosy program head. So, nang hinauta na daghang nakapanginan na ito karon o nalamdagan sila ng tunod sa ato ang leprosy na sakit nga manakod-todo siya pero maayo kung mo patambalog sa'yo. So, doon na ang tanang nag-sentence, ato ang tanang lungsod, doon na tambal ani dito sa itong Provincial Health Office. Daghang salamat ng Thank you so much, Ma'am Maribel. Ma'am Wilma, bilangan, immunization program mo pang focus, please. Okay. So, nagpasalamat mi nga nag-aamig chance karon nga makahatag information, the right information. So, amo ipanawagan sa mga mothers ugma nga libre ang immunization. I-compare nato sa private, makagasto kita more than 4,000. But tomorrow is free. So, take the chances ugma nga idaghan yung kabataan for immunization. Salamat. Kung dili na pala sa deworming program, na daghan kayong kayo hukay, no? Yes. Mapayos na. Okay. Okay, si Dr. Eduardo Luayot, ato ang Provincial Health Officer sa Buanga del Norte. Daghang salamat din, no, sa i-invite nimo ang mga staff sa PHO. Kaganina, wala na yung kagwanta, no, kaya reinforce dito sa akong mga sako. Gilamok na yun sila. Nang pag-abot na ako diri, ako man po na gilamok. Ikaw, kabahin sa immunization, ato lang sakto, no, na kini kaayuhan sa katawhan. Wala maging sakto itong ingon nila ganina na ang gobyerno nagalantaw sa kaayuhan sa isa't isa sa ato. Wala yung gobyerno nga naglantaw sa kadautan, no? So dugay naman yung immunization program, hopefully mo suporta ng atong mga parents, ang atong taga-DepEd, ang taga-DOH, nagkahiusa aron kita libre na, no? Wala na kita, tawag na kita measles free, polio free, uban pa mga preventable vaccine diseases. Kung kabahin na sa iodine malnutrition, ako lang po i-plug in na this coming September 7 to 11, mubalik na po ang atong eksperto sa goiter in the person of Dr. San Luis. In fact, atong 2 weeks ago, si Dr. San Luis na municipal hopping ni, we were able to conduct advocacy sessions on iodine disorders dito sa Sindangan, yung Bustigo, angkod nila din sa Malungkan o sa Rojas. So, siguro, by September 7, dito may magsugod sa Kalawit, paingon na diri sa Liloy. Aron lang pa, advokasya kabahin na aning iodine disorders. So kami si Dr. San Luis, eksperto sa thyroid disorders. So hinaapunta na makakoordinate sa mga LGUs, no, natong mga mayores na katong atuan namo ni Dr. San Luis sa Blanco, Rojas o sa uban pang mga munisipyo, dako kayong suporta nga ilang gihatag sa atong kausa, no? So, una, daghang kayong salamat sa kapihan. Hopefully makakuha na po advokasya sa coming days. Okay. Well, atong event na advance, September 6 is Sunday, September 7 na rin siya. So, paano mo maka-arin mo sa kapihan sa Dibora ng Sunday, September 6, para na ato ang i-buwan ato, advance booking daan.
Okay, sa mga tanang tigpaminaw, mga followers, let's all be beautiful. Kinis, ano to? Kinis syllables. Sa tanaw na itong skin, dapat hamis kayo ta. Magbuagaw ka sa gobyerno, ako lang tao, no, malikay ka sa leprosy, kinala makabaw na kayo taon sa mga simptomas niya ng leprosy and other mga makita na dito sa ato skin. Let's all be intelligent. Magkwanta o iodizol. So, mga konsumante, pamalit ka mo. Atong mga iodizol, ayaw ang paghulat sa DTI nga maglantaw fake pagdilit. And then, mga negosyante, pwede po ka mo i-assist sa negosyo center sa DTI para mag-come up ng project na kanang local manufacturing of iodizol. Let's all be wealthy. To be wealthy means to be healthy. Karong buntaga, makasalamaton pa kay naatay mga resource speakers naghatag na saktong informasyon para sa ato ang kalawasan. So, you have already the right information. Make an informed choice, ladies and gentlemen. Happy Fiesta sa mga taga-Sikayat. After siguro pila ka minutes, mga namin gusto sa among pangatakinon. We hope na iodizol ang ato ang pagkakaunan karon tuha o atong lantaw ng ilang mga kuha nila ilang mga hamis pa lang sila pagkandin happy Sunday everyone. Thank you so much, Mario Salaburia. From PPIA, Paul Sroda, please. Okay, so kung mga silingan diha sa Minaon, nakabati na yun ko sa mga tao nga dapat ninyong paminaon. Ayaw yung tao nung hadlogin ng naan atong immunization program kay para na sa atong kabataan. Doon na naman dito na di sa naman po lang yung ipauna kong anak kay basikon sa mga nagkabos. E nga nang nadumaw ang mga pamulong kay Dr. Ryan, si Pili kanina, karon si Ma'am Martinez o si Wilma, busa assure na ka atong ipangita panagan, dili panuwa. Okay, salamat kayo po si Consial Ruben Ligoro. Salamat sa itong bisita. Opa, gusto. Ilang pagkataon pa, mga Amerikanan, nabawal mo, kaliwag mo. So, ang best, ang feeling form mo, dalawa na bata, kayo usip, may konta. Bata, may libre. So, akong classmate, ikong malimot, kung naapa ang haya sa akong classmate, si Narcisa Relisa, at doon hapon, ulat na rin, wampo na lang dapat. Ayun hapon. So, atong pasuot sa banay sa mga Relisa. Salamat din. Thank you so much, Consial Ruben Ligoro, Joros Salaveria, si Pons Roda, tumabisita, ganina, si Ma'am Pili Ortega, sa immunization program, si Ma'am Maribel Martinez, sa leprosy program, Wilma Bulahan, sa ato ang health education program, and of course, si Dr. Bravo Luayan, ato ang Provincial Health Officer 2, sa Zamboanga del Norte. Kaya salamat na tuman silver na grabe po na mga na may nagdala sa itong live streaming www.ayaw.tv.com ang taxi lumba na may nagdala sa ito ang simultaneous broadcast kapilang sa Bukaro sa IOS IOS sila nila dito sa istasyon pag-inutan sa atong station manager na si Mr. M. Carnagono to God be on the glory. Kini sa event 20 pa rin mga kaninyo. Happy Sunday, God bless us all. Studio, thank you.